Hi everyone! Welcome to Mystic Queen PH at ito ay isa na namang collective love reading, energy check-in between you and your person. Okay, so of course this is a general reading. Just take what resonates and also timeless reading. So anytime na mapanood nyo to as long as makaka-resonate kayo. This reading is for you. So kung gusto nyo ng private reading, meron tayong link sa description at sa pinned comment kung paano makakapagpa-book for a private reading. So, tingnan natin kung ano yung mga stronger signs for this reading as a confirmation. Para kanino po ito? Aries, Sun, Moon, Rising, Venus. Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus. So, Aries, Scorpio, at Sagittarius. Can be any sign, okay, as long as makaka-resonate kayo. So, let's see. Ano yung recent past, recent energy ng collective? What is the recent past, recent energy? Recent past, recent energy ng mga collective. Ano nangyari sa relationship in the recent past? Oh, Six of Swords. Nako may naghahabulan dito Okay. Someone here maaring umiiwas muna, no? Pwedeng binibigyan mo muna ng pwede tong reversal yung roles ha. Meron dito na binibigyan muna ng space and time. Space, no? Yung person, naka-deal niya. Okay? But, maaring yung isa, naghahabol. Kasi pwedeng umalis yung isang person, no? Try siyang umiwas, ayaw kausapin, and yung isa naman, nagre-reach out talaga. And I feel like ginagawa niya lahat, no? Para bumalik itong person na to sa kanya. I feel like nagkukonsulta pa to sa yung mga nagawa ng mga ritual para bumalik ang kanilang person. Or pwedeng nakikinig sa yung mga manifestations para bumalik sa'yo ang person mo. Mga ganun, di ba? Para balikan ka ng ex mo. Mga ganong subliminals, no? Yung subliminal na mga manifestation ng mga songs or music sa YouTube, o di ba? Oo, meron dito na napagod, no? Napagod na siya. Nainis na siya. Let's see. Tingnan natin yung current energies ngayon. So, ano na nangyayari ngayon? Ano na nangyayari sa connection na ito? What's happening? Nine of Pentacles. I feel like yung umalis, siguro nagfo-focus siya sa kanyang sarili muna, no? Oo. Nag-e-enjoy siya. Uy, Ace of Wands. Merong new beginnings na. What else? Oh, although nami-miss niya yung kanyang person, energy to ng past, lagi niya naiisip, pero maaring focus siya sa pag-aayos ng sarili niya. Oo. Ewan ko, parang huli na yung lahat, no? Para dun sa other person na iniwan or iniwasan. And now, let's see your Tapos sa bottom mo, may death card. Endings, transformation, new beginnings. So, let's see. Ano yung feelings ng person mo ngayon towards you? Pwede ring reversal yung roles, okay? Kasi this is a general reading. Ano yung feelings, energy ng person mo para sa'yo ngayon? Yung mga collective. Two of Swords. Ay, gulong-gulo na ang isip.
Mhm. Ay, parang hindi siya naging oh my God, oh, Six of Swords. I feel like itong person mo, tinatry niya, baka ikaw yung umalis, okay? Tingnan pa natin kasi para makita natin yung bird's eye view, yung mas malawak. Ano yung feelings naman ng collective para sa kanilang person? Three of Pentacles. Ah, okay, okay, okay. Okay. So, I feel like yung person mo, nalulungkot siya, no? Sa mga nangyari. Ayan, no? Hindi siya, hindi siya masaya sa situation niya ngayon. Iniisip niya na parang kumbaga umalis ka man, siya yung parang nangungulila sa'yo. Oo. So, maaring ikaw yung umalis talaga. And ngayon, nag-iisip siya, anong gagawin ko? Ano nang gagawin ko sa nangyari? And this is your feelings towards your person. Feeling mo, no, tama yung decision mo. Okay? Maaring mas gusto mo ngayon na maging malaya ka, magawa yung mga gusto mo, to be free, to be happy, uh, to focus on your career, on yourself, no? Pero ano, I have this feeling na nandun pa rin yung chance na pwede mong tanggapin ulit itong tao na 'to sa buhay mo, okay? Kaya lang it seems like your person is devastated at this time. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Puwedeng nabigla siya sa nangyari, sa ginawa mo. Kaya nga may naghahabol kanina, 'di ba? So tingnan natin ano yung mutual feelings ninyo sa isa't isa. Mutual feelings. The Fool. Okay. Seven of Pentacles. May naghihintay. Knight of Cups. Okay. So, I think ang mutual feelings ninyo is you are trying your best to start all over again. Parang as an individual, no? Siguro gusto rin niya mag-move on na, ikaw gusto mo na rin mag-move on. Pero, nandun pa rin yung pag-asa, no? Na parang, sana dumating yung point, maayos nyo, i-workout nyo. And with the Knight of Cups, nandun pa yung feelings. Mahal nyo pa yung isa't isa. For sure. Siguro, binibigyan mo lang ng time tong person mo na, ayusin yung sarili niya, yung mga priorities niya, kasi pwedeng hindi ka niya masyadong naasikaso. At ikaw ngayon, ikaw na nag-aasikaso sa sarili mo. Gusto mo na maging independent, maging malaya, magawa yung mga bagay na gusto mo. And at the same time, to meet new people din. Kasi pwedeng, isa sa reason kaya nagkakaproblema kayo is pwedeng may selos or nagiging issue nyo yung mga taong nakakasalamuhan ninyo outside the relationship. So let's see, ano yung current energies ng relationship na to, ng collective. I want to let my guard down with you, but fear makes me lash out in defense. Yes. So, kumbaga, andun pa rin yung softness mo dito sa person mo. Kaya lang, you still gusto mo pa rin mag-set ng boundaries eh. You want to protect yourself. Kasi alam mo sa sarili mo na baka, bigla ka agad bumigay, bigla ka agad maging marupok, at parang mawawala na yung sense ng pinaninindigan mo, 'di ba? We are coming into union. Gustong magkaayos, gustong magkabalikan. I feel like binibigyan mo ng lesson tong person mo. I am not happy. Karma, behaviors, people, or situation is playing a role in what's happening with me, and it's hard for me to see a way out. Pwede ring merong mga nakikialam sa side niya or sa side mo na parang pinaghihiwalay kayo or sinisiraan kayo sa isa't isa. But meron dito hindi masaya. I feel like your person is not happy in this situation.
Timing and intentions. We need to wait for divine timing. Time is healing our wounds and creating the perfect conditions for our reunion. Oh my God. Hmm. Ito yung tipong hindi pa tapos. Hindi pa tapos yung relationship nyo. Maaring kailangan nyo munang maghiwalay para ma-realize nyo yung halaga ng bawat isa. At alam mo yun, makapag-explore ng, ng buhay ninyo, ng mga gusto nyong gawin for your own personal goals and personal development. Okay? But I feel like meron pa tong pag-asa na maayos in the future. Kasi you feel na this is the best thing you can do for your person, no? Parang ikaw yung binibigyan mo siya ng lesson eh. Tinuturuan mo ng leksyon tong taong to. And ngayon, this person, yung person mo, is learning the lesson the hard way. Nahihirapan siya. Kasi tinatry niya na mag-reach out sa'yo, ayusin pa. Pero sa tingin mo kasi, ang judgment mo dito sa relationship ninyo is kailangan niya matutunan yung lesson. Na pwedeng may mga bagay na kailangan siyang baguhin sa sarili niya. I-improve sa sarili niya para maging maayos yung samahan niyo. Okay? So let's see where is this relationship going. Saan naman papunta tong relasyon na to? Totoo ba na magkakabalikan? Meron bang pagkakataon na maayos pa to? O talagang pwede na talagang maghiwalay? Oh my God, 5 of Pentacles. Nako, 7 of Swords. Seven of Cups. Alam mo, feeling ko rito, since magkakaroon kayo ng kanya-kanya ng buhay, may mga hindi na kayo kontrolado sa buhay nyo na maaring, oh my God, tingnan nyo, the rebirth, death and rebirth. Meron kayong mga hindi na kontrolado sa relationship nyo. Sa kanya-kanya nyong buhay na magpi-play ng role sa connection ninyo para tuluyan kayong maghiwalay. Kasi darating yung point na mako-confuse ka na sa totoong nararamdaman mo sa kanya. Maaring siya rin ganun dahil na rin sa distance ninyong dalawa or sa absence ninyo sa buhay ng isa't isa kasi hindi na kayo magkasama. And with the 7 of Swords and the 5 of Pentacles, I feel like someone in this relationship, possible yung person mo, ewan ko, I'm seeing kasi na medyo nasa dark, nasa dark place. Okay? I feel like this person is going through something, no? Yung parang, like dark night of the soul. You get what I mean? Na parang medyo napapariwara yung buhay niya. Oo. And when the Knight of Wands and the 4 of Swords, I feel like ikaw yung nag-move on na dito. You are healing. You are focusing on yourself. You are taking care of yourself. Mas ini-enjoy mo yung life without this person. Kasi maaring hinihintay mo tong person mo na ayusin yung buhay niya. But it turned out na parang nag-fail siya doon. Hindi niya maaayos. Kung meron tong bisyo, babalik sa bisyo niya. Kung meron tong loyalty issues, 'di ba? Yung tipong may iba, no? May mga nakakausap. Undecided rin siya eh. I feel like this person is somehow, medyo mahihirapan siya sa pag-move on. Okay? Kumbaga, kung sino man unang mag-move on, ikaw yon. Okay? Kasi I feel like mas mature ka sa kanya mag-isip, mas wiser ka sa kanya. Yung person mo parang alagain, no? Yung tipong medyo isip bata o kaya sarili lang iniisip niya. May pagka-rebellious din itong person mo. But eventually, marirealize niya na kailangan niyang ayusin yung buhay niya.
But I don't know kung pagdating ng time na yon, nandyan ka pa rin. Okay? Nandyan pa rin ba ang collective pag naging maayos na yung sitwasyon ng person nila? Wala na. Feeling ko naka-move on ka na. Kasi this is moving on, moving forward eh. You have the hermit. Kumbaga parang charge to experience sa'yo. You have, naintindihan mo na yung naging nangyari sa relationship nyo and you feel like that's it. Pwede kasing karmic connection to na kailangan nyo lang matuto para sa isa't isa. Like, dun sa connection na yun, sa relationship na yun, you're meant to learn a lesson na magiging dahilan para mag-evolve kayo at mag-improve kayo as an individual person. Okay? So, that is your reading for the collective. And if you have any situation na gusto nyo i-read natin, comment kayo dyan. Okay? Thank you so much and bye!